Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, mapapanood nyo ang 6 sa pinakamakamandag na hayop sa balat ng lupa. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-6 na pwesto. Ito ang Vespa luctuosa. Mukha lang itong ordinaryong putakte, ngunit ito ang pinakamakamandag na insekto sa buong mundo. Ayon yan sa Wikipedia page. Pangalawa lang raw ang harvester ant sa palakasan ng venom. Hindi ko alam kung magiging proud ka, pero ang Vespa luctuosa na pinakamakamandag na insekto ay matatagpuan lang sa Pilipinas. Yikes! Kaya dapat mag-iingat kayo pag nakakita kayo ng putakte sa inyong bakuran. Baka yan na kasi ang Vespa luctuosa. Kahit nasa Pilipinas makikita ang pinakamakamandag na insekto, ito pa rin ang pinakamaangas sa lahat. Sila ang Asian Giant Hornet, ang pinakamalaking wasp sa buong mundo. May sukat ito na 2 pulgada at nagtataglay ng napakahabang panusok. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman ito native sa Pilipinas, kaya buti na lang. Noong August 2024 sa bansang Taiwan, may isang 41-year-old ang namatay matapos siyang atakihin ng mga giant hornet. Ayon sa mga doktor, 50 beses na tinusok ng hornet ang biktima na nagsanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Kada taon, may higit 30 katao sa buong mundo ang namamatay dahil sa atake ng Asian Giant Hornet. Kaya nga kung minsan ay tinawag itong murder hornet dahil sa dami ng kanilang biktima. Dahil dyan, binabalaan ng publiko na umiwas sa bahay ng hornet, maliit man yan o malaki. Kung merong bahay ng bubuyog o patakte na malapit sa inyong bahay, dapat kang tumawag ng mga eksperto at hayaan sila na kuhanin ito. Siyempre, dapat ay meron kang suot na proteksyon. Para sa iba na tinusok ng hornet, nagkakaroon sila ng matinding allergic reaction o anaphylactic shock na pwedeng humantong sa pag-agaw buhay. Importanteng maturukan ng EpiPen o mapainom ng anti-allergy ang pasyente para hindi na lumala ang kanyang allergy. Hugasan ng malamig na tubig at sabunan ang bahagi na tinusok ng bubuyog para mapigilan ang pamamaga. Pwede mong pahiran ng hydrocortisone o calamine lotion ang tusok ng hornet para hindi kumate at lumala. Kapag lumabas ang simptomas ng hirap sa paghinga, pamamaga ng muka at katawan, aba, malala na yan. Kaya dapat dalhin na agad sa ospital ang biktima. Ikaw ba, minsan ka na ba natusok ng putakte? Anong naramdaman mo nung tinusok ka ng hornet? Namaga rin ba ang mukha mo na parang siopaw o parang walang epekto? Paki-comment na lang sa ibaba nang mabasa namin ang naranasan mo. Ang astig matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga hayop, no? Kung isa ka rin sa mga animal lovers na mahilig sa hayop, pues dapat kang mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel dahil palagi akong nag-upload dito ng mga bagong content tungkol sa mga hayop. Kaya kung napindot mo na ang subscribe button, edi maraming salamat! Tumungo naman tayo sa Australia para makilala ang pinakamakamandag na gagamba. Ang nakapasok sa ika-5 pwesto ay walang iba kundi ang funnel web spider. Ito ang pinakadelikadong gagamba sa balat ng lupa at buti na lang at wala nito sa Pilipinas. Huwag mo itong paglalaruan dahil napaka-agresibo nito. Ang mga pangil nito ay kayang maglabas ng kamandag na tinatawag na delta hexatoxin. Sa sobrang lakas ng kanilang kamandag, ang taong nakagat nito ay pwedeng matodas pagkalipas ng 1 oras. Kung tutuusin, ang isang funnel web spider ay may sapat na kamandag upang kumitil sa buhay ng 3 tao. Ilan pa sa simptomas ng venom nito ay ang paninigas ng katawan, bilis ng tibok ng puso at hirap sa paghinga. Kada taon, palaging may naibabalitang may tao na binawian ng buhay dahil sa kagat ng gagambang ito. Ngunit simula ng 1983 nang maimbento ang anti-venom na pangontra sa kamandag ng funnel web spider, wala na ulit na iulat na taong namatay sa kagat nito. Ang anti-venom ay ang siyang nagligtas sa buhay ng pasyente na si Ian Bird matapos siyang makagat ng gagamba. Kwento ni Ian,
Pinasok raw niya ang kanyang kamay sa tubo para linisin at kuhanin ang mga natuyong dahon. Ang hindi niya alam, meron palang funnel web spider sa loob ng tubo at kinagat ang daliri ni Ian. Buti na lang at inasikaso siya ng kanyang asawa na si Bridget at saka tumawag ng ambulansya. Agad na dinala sa emergency room si Ian para maturukan ng anti-venom. Dahil dyan, ligtas na nakasurvive si Ian. I was fine after that. I was just very sore finger, but everything else was fine. Ano ba ang dapat gawin pag nakagat ng funnel web spider? Ang una mong prioridad ay panatiliing kalmado at huwag kang kakabahan. Kapag natatakot ka kasi, magiging mabilis ang tibok ng iyong puso, kaya magiging mabilis rin ang daloy ng iyong dugo. Kapag mabilis ang daloy ng iyong dugo, mas magiging mabilis ang pagkalat ng kamandag sa iyong buong katawan. Kapag kinagat ka ng funnel web sa iyong binti, balutin mo yung buong binti at hita mo ng tela o ng bandage. Kapag binalot mo kasi ito sa bandage, mas bumabagal ang daloy ng dugo, kaya bumabagal din ang pagkalat ng kamandag sa iyong katawan. Hindi totoo na dapat mong lagyan ng tourniquet yung parte na kinagat ng gagamba. Mas lalo lang kasing bibilis ang pagkalat ng kamandag pag naglagay ka ng tourniquet. Dapat yung buong parte na apektado ay babalutin mo ng bandage para bumagal ang sirkulasyon ng dugo. Makatutulong din sa biktima kung lalagyan mo ito ng splint para hindi niya magamit yung parte ng katawan na kinagat ng gagamba. Sa ganitong paraan, mas bumabagal ang pagkalat ng kamandag. Pagkatapos nun, pinakamahalaga na madala sa ospital ang biktima para maturukan ang pangontra sa kamandag. Pang-apat sa ating listahan ng makamandag na hayop ay ang suso na ito. Ito ang cone snail. Mukha lang silang ordinaryong kabibe pero nagtataglay ito ng napakalakas na kamandag. Madali mo itong makikilala dahil sa pahaba nitong shell at sa kulay orange nitong marka. Dapat mong tandaan ang itsura ng cone snail dahil native ito dito mismo sa Pilipinas. Kakaiba ito sa lahat ng suso dahil kaya nitong kumain ng isang buong isda. Meron itong napakalaking bunganga na kayang isubo ang buong pagkain. Sa tuwing nagugutom ang cone snail, dahan-dahan itong lumalapit sa isda na kanyang bibiktimahin. Naglalabas ito ng mahabang galamay na tinatawag na proboscis. Sa loob ng proboscis, nagtatago ang harpoon, ang matinik na panusok ng cone snail. Kapag malapit na siya sa isda, sa kanya ito tutusukin na parang namimingwit. Ang harpoon o yung panusok ng cone snail ay nagtataglay ng neurotoxin, isang uri ng kamandag na sumisira sa utak ng biktima. Kapag tumalab na ang kamandag, mapaparalisa ang isda at saka ito lulunukin ng buo ng cone snail. Mahalaga sa cone snail ang may kamandag dahil ginagamit nila ito para makahuli ng pagkain. Pero kung minsan, ang kamandag nito ay nagsisilbing panakot sa mga tao na huwag mo silang hahawakan. Pang-apat sa ating listahan ang cone snail dahil ang isang pirasong cone snail ay may sapat na kamandag para makautas ng 100 ng katao. Kapag tinusok ka nito, pwede ka madedo sa loob lang ng 45 minutes. May mga kaso pa nga ng tao na namatay sa loob lang ng 5 minuto matapos silang matusok ng cone snail. Kaya nga daw ito tinawag na cigarette snail dahil meron ka na lang 5 minuto para ubusin ang iyong sigarilyo bago malagutan ang hininga. Ang ilan pa sa simptomas ng pagkalason sa kamandag ng cone snail ay pamamaga ng utak, hirap sa paghinga, panlalabo ng mata, mabilis na tibok ng puso, at paninigas ng muscle. Ano ba ang dapat gawin pag natusok ka ng cone snail? Ang nakakatakot rito ay walang anti-venom para sa kamandag ng cone snail. Tama ka sa narinig mo, walang gamot pangontra sa kamandag ng cone snail. Kailangan lang na ilagay sa life support sa ospital ang pasyente hanggang sa humupa ang epekto ng lason sa kanyang katawan. Kapag natusok ka ng cone snail sa paa, dapat mo itong balutin ng bandage at lagyan ng splint para pabagalin ang pagkalat ng kamandag. Kailangan mo rin pakalmahin ang biktima dahil pag kinakabahan siya at mabilis ang tibok ng kanyang puso, mas lalong bibilis ang daloy ng kanyang dugo kaya mas bibilis din ang pagkalat ng kamandag sa katawan.
Pwede mo ring ilubog sa medyo mainit na tubig ang iyong sugat para humina ang talab ng venom. Kapag huminto ang puso ng biktima, dapat mo itong gamitan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Dito sa ospital, maibibigay sa biktima ang lahat ng kanyang pangangailangan, kaya mas malaki ang tsansa ng pasyente na makasurvive. Buti na lang at kakaunti pa lang ang taong binawian ng buhay dahil sa hayop na ito. Noong 1935 pa kasi ang huling beses na may taong namatay sa cone snail at nangyari yun sa Australia. Ayon sa balita, ang lalaking biktima ay natusok ng cone snail matapos niya itong pulutin. Kaya naman kung namamasyal ka sa dagat at may makita kang ganitong kabibe, sana ay huwag mo itong hahawakan kung ayaw mo ang inyong bakasyon sa beach ay mauwi sa check-in sa ospital. Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng cone snail? Kung oo, pa-comment na lang sa ibaba ng video kung saang dagat mo ito nakita. Para sa part 2 ng ating countdown, may kilala niyo doon ang top 3, top 2 at top 1 ng pinakamakamandag na hayop. Mapapanood niyo yon sa susunod nating video upload. Sa ngayon, nakilala niyo ang top 6 na Vespa luctuosa, top 5 na funnel web spider, top 4 na cone snail at abangan niyo ang part 2 dahil siguradong kikilabutan kayo sa lakas ng kamandag ng mga hayop na makikilala niyo doon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rob Viniel Dioneda, Lennox A. Oxing. What's up kina Dave, Daphne, Daryl at sa buong Buranday family. Gohan Caleb at Gavin Kazar Patulot. Happy birthday kay Franzine Arnie Pagsanhan. At kay Jed at sa buong Santos family. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!